Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng excited. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng ating inawit kanina, when I think about the Lord, kung iisipin po natin, babalikan natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, na totoong-totoo po ang sulat ng ikalawang Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, na hindi po mabagal ang Diyos sa kanyang mga pangako. Inihintay po niya ang bawat isa na kilalanin ang kanyang mga kasalanan, lumapit sa kanya ng may pagsisisi para lahat po tayo ay makasama ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. When I think about the Lord, kung dumating kaya ang Panginoon nung hindi pa natin siya nakikilala. So ito po ay may kaugnayan sa ating pag-uusapan na sa pag-obey po natin, kung hindi natin nakilala ang Panginoon, kung hindi tayo sumunod sa kanyang panawagan, na lagi po nating inuulit-ulit, John 3:16, kasama po ng ating mga bisita. Marahil hindi ito first time na narinig natin ang pagmamahal ng Diyos, na mahal po tayo ng Panginoon, kaya nga binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na si Kristo Jesus. Ito po yun, ang pag-obey sa kanya. Ang sino man, ang sa kanya ay manampalataya. When we obey in faith, tanggapin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi po niya, hindi na tayo mapapahamak. Hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. So, ang ating pong tema, patuloy po hanggang next Sunday pa ito, sa ating pong anniversary celebration, yung kahalagahan po ng obedience, the importance of obedience, na alam ko po, tayong lahat ay merong kani-kaniyang karanasan nung tayo mga bata pa, yung ating mga anak, kung ano po ang kahalagaan ng obedience. Sa pag-obey po, alam naman natin, merong blessing. Pag hindi ka nag-obey, alam mo na ang mangyayari. Yung mga bata, pag hindi nag-obey, mga paluta mo, mga barugta mo, na po ba? At yung pong mga barugkene, at yung pong meron bang hindi na palo dito nung hindi siya nag-obey? Magtaas ng kamay, papaluin natin ngayon. Diyan maragon yan. You can do the math. Alam niyo po ang ating ibig sabihin. Tayo po ay magkikani-kanyang karanasan patungkol po sa obedience at disobedience, utos ng mga magulang, utos ng mga boss, ang mga nagtatrabaho, utos ng mga teachers sa mga mag-aaral. Higit lalo po, o Diyos, utos ng Diyos, na minsan nanggagaling po sa mga lingkod na kanyang ginagamit, ang mga pastor, mayroon pong utos ng Diyos na ito po ay laging kaugnay ng ating pinag-aralan, ang kahalagaan po ng obedience, na ito po ay naging bunga ng ating pagsisisi, na ating pong binuksang talata kanina, 2 Peter 3:9, tsaka John 3:16, yung pong obedience is the fruit of true repentance. Bunga po ng buo, tunay na pagsisisi. Kaya nga lang po, it's a note, tandaan po natin, yung pong obedience, hindi po ito ang daan ng kaligtasan. Yung obedience po ay bunga lamang ng kaligtasan. Nagigess po ninyo. Tayo po nag-obey dahil naligtas na po tayo, kaya nga we will continue to obey dahil ito ay bunga ng ating true repentance that leads to spiritual growth. Yung ating pong buhay, pananampalataya ay lumalago sa patuloy po nating pagsunod, pag-obey sa ating dakilang Diyos. At hindi lang po yun, pinag-usapan po natin last Sunday, yung pong obedience brings divine protection. Kayo po, sa ating pong mga buhay, naranasan na natin kung paano po tayo iningat ng Panginoon sa ating mga araw-araw na buhay, sa ating pong mga desisyon, pag pinagkakatiwala po natin ang ating mga desisyon, nararanasan po natin ang divine protection ng ating Panginoon. Kaya nga po, ngayong gabing ito, yung pong isang, hindi lang divine protection, dagdag po ito sa obedience, ito po yung susi po ng lahat ng pagpapala ng Diyos. Marami pong pagpapala. Obedience is a key to God's blessing. So pag pinag-uusapan yung blessing,
hindi po agad pumapasok o kaya agad pumapasok sa isip ng marami pag blessing daw, pera, material, pero alam naman natin pag blessing ang pinag-usapan galing sa Diyos, marami pong blessing ang pangako ng Diyos pag tayo po ay sumusunod. Remember po si Mary, sabi sa kanya ng angel, "Blessed are ye among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus." Alam po natin na pinagpala si Maria dahil sumunod siya sa ating Panginoon. Di ba sabi niya, be it unto me, sabi po ni Mary. At kaya nga po dito sa ating pong binabasa, babasahin talata, pambukas mong talata sa Lucas 11:27-28, as Jesus was saying these things, meron po isang babae sa crowd called out. Ang sabi po niya kay Jesus, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." Sabi po ni Jesus sa babae, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Tayo po'y manalangin. Salamat po, o dakilang Diyos, sa gabing ito, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita at pag-aaral, na ito po'y aming magagamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, lagi na mayroong kapangyarihan ang iyong mga salita, lalo na't ito, o Diyos, ay pag aming narinig at aming itong sinusunod ng aming pag-aaralan ngayon, magbubunga ito ng maraming pagpapala sa aming mga buhay. Kaya nga't patuloy ang pagbubukas ng puso at kaluluwa ng bawat isa sa iyong mga anak, kasama ng iyong lingkod na gagamitin sa mga aral na matututunan po namin na aming magagamit sa gabi ito, sa mga araw pang darating, hanggang sa makita ka namin ng mukhaan. Dakilang Diyos, aming dalangin na patuloy ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ay sumaamin sa gabing ito, at ang bawat isa sa iyong mga anak na lalabas sa bahay sa bang ito, magdadala ng bagong tibay pananampalataya, bagong antas ng pagsamba, at bagong pagtitiwala ng pagsunod sa iyo, o dakilang Diyos. Ito po ang aming sama dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin. Napakaganda po ng ating binasang talata. Ang sabi nga, di ba, noon, blessed are ye among women, alam po natin yon, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Tapos, ginawa pang prayer, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Totoo po yun, nasa Bible po yun. Pero hindi hail, Mary lang, walang hail. Kasi pag hail, parang sinasamba na natin si Mary. Kaya nga Mary, blessed are ye among women, and blessed is the fruit of your womb. Kaya lang po, dinagdagan natin nung, alam naman natin pray for us, Holy Mary, Mother of God. Pray for us sinners. Alam po natin, tapos may dinagdagan pa, glory be to the Father. Akaling yun very good. Glory be to the Father, and to the Son, and to the ano po yun? Biblical po yun. Pero yung pray for us sinners, hindi po tayo pwedeng panalangin ng ating ng nanay po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil alam po natin, ginamit lang siya ng Diyos para maisilang ang tagapagligtas. Kaya nga dito po, blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Pero ito po ang maganda. Mas mapalad daw po tayo ngayon. Mas mapalad tayo kay Maria. Basta, meron pong sinasabi, blessed are those who hear the word of God and obey it. Kaya nga, kung tayo pinaniniwala sa mga salita ng Diyos, to believe is to, yan po yung tema ng ating anniversary. To believe is to obey. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, patuloy po dito sa ating pinag-aralan, 1 John 3:22, pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, of course, pag tayo sumusunod, lagi po natin sinasabi, dapat pagsunod ng mula sa puso, and we will receive from Him whatever we ask, because we obey Him and do the things that pleases Him. Yung ginagawa po natin, yung mga nakapagpapasaya, nakapagpapaligay sa Diyos, ito po yung kanyang pangako, we will receive from Him whatever we ask, because we obey and do the things that pleases Him. So, ito po ang kanyang pangako ng obedience po. Obedience is the key to God's blessing
tatlong magigiting na lalaki po na great man of God ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Of course, yung pong blessing ay hindi po nakalimit sa tatlong magigiting na lalaki ito. Mas marami pa, mayroon pang maraming blessing ang inihahanda ng Diyos sa atin. Pero alam po natin, marami pa. Pero particularly tonight, yung pong ating pag-aaralan, una, buksan po natin yung pong buhay ni Noah. So, kilala natin si Noah. Yun pong yung makakilala kang Noah. Pag sinabing Noah, ano pong karitong ni Noah? Noah and the Ark. Parang si David and Noah and Jonah and hindi balyena, no? Jonah and the big fish. Pero ang turo po, wala na yun. Pupatay yung parayuta mo. Noah and the Ark. Ito po kasi ang kasaysayan ni Noah na ating pong pag-aaralan, babalikan natin, pero hindi po natin malalahat. Kayo po, pag-uwi po ninyo, chikin niyo at basahin ang kasaysayan po ni Noah, talagang mamamangha po tayo dito po sa pananampalataya kung paano po nag-obey si Noah. Ang pag-obey po ni Noah ay nagdaan po ng salvation sa kanya pong family, sa galit, sa puot ng Diyos. Noah's obedience saved his family from God's wrath. Dahil sumunod po si Noah, ang kanya pong pamilya was saved from God's wrath. Ano po ang nakakamanghang ginawang pagsunod ni Noah dito po sa ating pag-aaralan na alam po natin, kaya nga Noah and the Ark. Noon po kasing panahon yon, ang mga tao talagang sobrang dami na noong mga tao. Gaano kaya kadami ang mga tao ngayon? Ngayon lang po, nabubuhay ang tao, 70 to 80, mga 10, siguro 8 plus billion na tayo. Pero ngayon, nabubuhay po yung mga tao ng 900, si Noah nabuhay po ng 950 years old, if I'm not mistaken. Si Adan, 930. Sino pa ba? Methuselah, alam mo yun, si Methuselah, 969. Si Jared, 962. Ay pa, 900. Ilan kayang naging anak ng mga ito? Sa 900, madami po. Ayon daw po sa kwento ni Pastor Man, talagang 10 billion pa yata. Tatandaan mo ito? Ni Jay? 10 billion? Noon pa yun. Noon pa yun. Plus mo na ngayon. Ang dami na. Pero ganito po kagaling ang ating Panginoon. Pero dahil po sa dami, may pakarok-lapuring tao. No? Sobrang, kasama na po yung mga tao noon. Kaya nga, ang ating pong Panginoon, binigyan ng utos si Noah na gugunawin niya ang mundo. Dito po sa Genesis 6:9. Basahin po natin. Ito po yung account ni Noah at ng kanyang pamilya. Ito po, si Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. He walked faithfully with God. Yung pong tatlong anak niya, si Shem, Ham, at saka si Japheth. Ngayon po, the earth was so corrupt. Ang sabi po ng pinag-aaralan natin sa paningin ng Diyos, and was full of violence. At nakita po ng Diyos kung gaano kakorap ang mundo. Nung panahon yun, talagang yung mga tao po, all the people of the earth had corrupted their ways. So ang sabi po ng Diyos, Noah, I am going to put an end to all people. Sabi po ng Diyos kay Noah, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Lahat po ng mga tao. At saka yung mundo po, gugunawin daw ng Diyos. Kaya nga merong gustong ipagawa ang Diyos kay Noah dahil gusto pong maligtas ng Diyos si Noah kasama ng kanyang pamilya because sabi doon sa ating unang bahagi, Noah was a righteous man. Yung pong gustong gunawin ng Diyos, yung mga corrupt, yung mga talagang sobrang sama na, pero ititira po ng Diyos yung isang matuwid kasama ng kanyang pamilya. So, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So, ang sabi po ng Diyos kay Noah, gumawa ka ngayon ng arko. Gawa sa cypress wood, at merong kwarto rito, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Ang nakakamanghalang po dito, nung pinagagawa ng Diyos ng arko, si Noah, doon sa kagubatan, doon sa bundok.
Tapos, wala mang kaalam-alam, parang ngayon pa lang ito mangyayari. First time in the history, nagagawa ng barko, wala namang tubig. Pag gumawa ka ng barko, dapat may tubig. Tama po ba ako? Okay, siya po ang unahang tao dito po sa utos ng Diyos na ito. At wala pa talagang, hindi pa uso yung flood control noon eh. Tapos yung sukat po ng arko is so massive, malaki po. Kung babasahin niyo po yan, so hindi na natin bibigyan ng 400, if I may not mistaken, 450 feet long, and then 150 feet wide, tsaka 75 feet high. Pag-itsiyan niyo po kung tama yung aking mathematics. Ang nakakamangha po rito, wala po ito sa ating trivia. Sa sobrang galing po ng Diyos, eksakto po yung kanyang sukat. Ito po yung ratio nito is 6:1. 450, 150. So yung 150 times 6, 450. Tama ba? Tama niya. You can do the math, Ives. Ang ratio po nito is 6:1. Alam niyo po ba na yung mga gumagawa ng barko ngayon, para daw hindi lumubog yung barko, ito yung ratio, 6:1, para talagang hindi po ito lumubog sa mga unos pang darating. Kaya po, ganito kagaling ang Diyos noon pa man. Hindi nila alam, hindi ko alam kung ginaya nito, pero ang kanila pong ginagawang panukat ngayon na ratio is 6:1. Of course, mas malaki lang ang mga ngayon. Hindi lang siguro exempted siguro yung Titanic dito, no? Pero alam naman natin kung bakit lumubog yung Titanic. Okay. Ang problema po kasi, actually, para sa atin, titignan natin, malaking problema ito. Pero kay Noah po, ang pinagagawa sa Diyos, kahit imposible, kahit hindi na maiintindihan ni Noah, ang ginawa po ni Noah, basta Noah did everything just as God commanded him. Yun po sa Genesis 6:22. Wow! Di ba? Paano ka gagawa ng... Tapos, alam naman natin ang mangyayari sa paggawa ni Noah ng barko. Siguro yung mga tao noon, dahil sa sobrang sama ng mga tao, tinutuya siguro si Noah habang ginagawa ang barko, di ba? Mahirap, cypress wood, tapos, ayon pa rin sa kasaysayan, yung mga kahoy daw doon, nung makita yung barko, meron tayong mga image dyan, no? pinakita kagabi, yung sa Mount Ararat ba yun, yung pinagdaungan ng Ark of Noah. Ayan, no? Ibig po sabihin, hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. At ayon pa rin sa pag-aaral, yun daw pong mga kahoy noon, talagang ginawa talaga ng Diyos na matitibay na. Kasi ngayong panahon natin ngayon, yung kahoy daw para maging matibay, marami siyang yung mga guhit-guhit. Ang tawag natin ng haspi, yung mga ngahoy sa mga furniture. Alam po natin to. Pero noon, wala daw guhit-guhit. Yung mga kahoy noon, ibig sabihin talagang gumawa ng Diyos ng matitibay na kahoy noon po man. Pero ngayon, ginagawang matitibay ang mga kahoy, kaya lang, alam nyo nang nangyayari, pinagpuputol yung mga kahoy, kaya nagkakaroon ng problema sa flood control. Anyway, tuloy po natin. Minsan po, kahit siguro po sa atin, ano kaya ang pinagagawaan ng Diyos? Sa inyo po, sa inyo. Ano kaya ang pinagagawa sa atin ng Diyos na sa tingin natin ay mahirap? Kaya ba nating sumunod? Kaya ba nating sumunod? Kung minsan nga, hindi man mahirap, nag-struggle pa tayo para sumunod. Lagi natin sinasama yung Lord, may nipon ko para panyaliking sapatos. Tagay, biyak mo. Biyak mo king first fruit. Of course, isang maliit na halimbawa lang. Lord, ang sabi mo, sabihin na natin,
nasaktan ka, tapos sabi ng Diyos, ano ba yung pinasasabi ng Diyos? Ito, mahirap to, alam natin. Magpatawad ka na. Kaya nga sabi ko sa iyo, love your enemies eh. Di ba mahirap yun? Pero kay Noah po, wala pa to ni katiting sa hirap na talagang... Pero si Noah po, ang sabi nating binasa kanina, and Noah did everything just as God commanded him. And true enough, alam po natin, sinunod ni Noah ang pinagagawa ng Diyos sa kanya, kahit po talagang hindi niya maintindihan, pero he never questioned God. He never questioned God. Sa atin po, mayroong pagkakataon talaga. No? Pero alam ko naman, bumabalik tayo ng pagsisisi pag napapag-question tayo sa Panginoon. Tama ba? Oo. O masyadong matalim yung ating pinag-aaral ngayon. Hindi naman ano. Tsaka pa po. Okay, wala ko lang. Di ba pala? Pero yung, ano po natin, si Noah, hindi po siya sumuko. Kaya nga, natapos ang barko sa pinagagawa po ng Diyos sa kanya, kahit hindi po maintindihan ng Noah ang pinagawa sa kanya. Kaya nung matapos ang barko, nagsalita muli ang Diyos kay Noah. Sabi niya kay Noah, tuloy po natin sa next chapter na po tayo. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, pumunta ka na sa ark, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. So again, inulit ng Diyos ang katuwiran ni Noah. Kaya nga sabi niya, pumasok ka na sa barko, ang sabi mo niya, kumuha ka na ng take 7 pairs of every kind of clean animal. Noon na lang po natin, ang pinapasok lang ni Noah, tagi-isang pares lang. Yung isang pares lang pala na pinapasok ni Noah, yung mga unclean animals pala yon. Pero po dito sa ating pinag-aaralan, ang sabi po, take with you 7 pairs of every kind of clean animals. A male and its mate. 1 pair of every kind of unclean animal. Male and its mate. And also 7 pairs of every kind of bird. So, kompleto po. Animal, kind of bird. 7 kinds pa. 7 uri ng mga ibon, ang sabi po ng Diyos, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights. Ilang araw to? 7 days. Naghintay pa ng 7 days. Ang inaano ko lang dito, Lord, akala ko ba gugunawin mo na ano? Parang tinetesting uli. Patuloy na tinetest ng Panginoon kung talagang hindi susuko, hindi bibigay. Akala ko ba, Panginoon, gugunawin mo na, bakit mag-aantay pa ako ng 7 days? Paano mo mapapakyat yung mga animals na yan? Kung hindi po mga napapakyat, ano lang ito wala po ito sa Bible. Baka ano lang po ito, kasi nga 7 days. Kung sakaling 7 days sila, nagantay sila sa loob, po nga, di ba, sa hospital lang, pag 3 days ka lang sa hospital, gusto mo nung lumabas. Dito, nakakulong sila sa barko, isang bintana, isang pintuan, ang arkong ginawa ni Noah ng 7 days. At saka, paano kaya pinapasok ni Noah yung mga 7, kayong mga leon kayo, 7 pares, kayong mga animal kayo, paano kaya niya inutusan ng mga animal? Yun, hindi ko alam. Pero, basahin na lang. Marakalya po ini. Hindi tayo matatapos. Basta, ang utos ng Diyos, I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. Nung may ligtas po, may sakay na. Yung lahat ng gustong ipasakay ng Diyos kay Noah. Kaya nga, ito pa rin. And Noah did all that the Lord commanded him. And Noah did the Lord commanded him. Ang ano po dito, abang ginagawa po ni Noah, ang arko, hindi po tumigil ng pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos, baka sakali meron pa rin magsisi. May sakay po doon sa arko na ginawa ni Noah. Ayun po sa 2 Peter 2:5 ata yun, ang sabi ng salita ng Diyos. Patuloy na nangaral si Noah ng salita ng Diyos
And God did not spare the, And God did not spare the ancient world except for Noah and the 7 others in his family. Ito po yun. Noah warned the world of God's righteous judgment. So, napatuloy pong nagbibigay ng warning si Noah sa mga tao. Habang ginagawa niya, kaya lang, sa sobrang talagang sama ng mga tao, wala pa rin. Wala pa rin. Pero tayo naman, tayo pa rin, hinintay tayo ng Diyos. Kaya na sinabi kanina, buti na lang, hinintay tayo ng Diyos na makilala siya sa ating mga buhay at maging tagapagligtas natin para may sakay tayo sa barko ng kaligtasan, pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Come on. Woo! Amen. So, si Noah po, 600 years old na, nung dumating po ang tubig, Noah, ito po yung blessing. Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Kaya nga po, escape the wrath of God, talagang makakaiwas po tayo sa parusa ng Diyos pag tayo po ay susunod sa Kanya. Ang ano lang po dito, alam naman natin, bakit sumunod si Noah, yung mga anak ni Noah, tsaka yung kanyang asawa, base na rin po sa ating binasang talata. Dahil matuwid. Nakita po ng pamilya ni Noah ang kanyang katuwiran, ang kanyang integridad. Gusto po nating makasama ang ating mga pamilya, makasama po sa buhay na pananampalataya kay Kristo Jesus, ipakita po natin ang katuwiran sa ating mga buhay, ang integridad ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, the animals going in were and male and female of every living things as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. So nung pumasok na po sila, hindi lang po basta talagang na-protect sila kasi yung ginawa arko ni Noah, hindi lang talagang pati ang Diyos po talagang binigyan po ng seal para walang makapasok ng tubig. Kasi kung may pumasok na tubig doon, walang mangyayari sa ginawa ni Noah. Sayang yung kanyang pagod niya. Pero kasama pa rin ang Diyos sa proteksyon ni Noah. Kasama po ang Diyos. Proteksyon sa ating araw-araw na buhay. Pagpatuloy tayong nananahan sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, na pagsunod sa kanyang mga salita. Ano po ang pinagmulan nito? Ano ang pinagmulan nito? Pananampalataya. Pananampalataya ni Noah, it was by faith that Noah built the ark. Pananampalataya, pagtitiwala, trust. Trust and obey. Nag-trust and obey po si Noah. Kaya nga, a large boat to save his family from the flood dahil he obeyed God who warned him about things that had never happened before. So by faith, Noah condemned the rest of the world and he received the righteousness that comes by faith. Ano kaya, no? Ano kaya kung hindi simunod si Noah? Ang nakakamanga dito, pag mayroong sinasabi ang Diyos, God said, Noah obeyed. And then God said and then Noah obeyed. Pag laging may sinasabi ang Diyos kay Noah, Noah obeyed. Pag mayroong po sinasabi ang Diyos sa atin, kayo na po ang sumagot. Tayo po makakaalam ng ating mga sariling pananampalataya. Kung sumunod si Noah, panawagan po ang salita ng Diyos, to believe is to Amen. Kasi po, ito po ng ating pinag-aaralan nito, kaya po natin binabalikan, ito po ay typology ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya po natin pinag-aaralan, mamaya po, yung meron pa tayong 2 pag-aaralan, typology po ito lahat ng ating Panginoon. Ang sabi po, yung pintuan po, parang yung pintuan ay yung arkong ginawa ni Noah. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung hindi nagsunod si Noah, ano kaya ang mangyayari? Pero ngayon po, ang sabi, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Ito po yung ating kapanahunan ngayon. Napanawagan po ng Diyos. Kaya nga po, binuksan natin kanina ang ating pangangaral sa John 3:16. Ang sino man ang sa Kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak. Yung pong mga tao noon, hindi pa rin nanampalataya sa pangangaral ni Noah, kaya sila po ay napahamak. Pero ang sino man ang sa Kanya ay manampalataya, kay Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, typology po ito ng pintuan, ng kaligtasan.
ang sino man sa kanya manampalataya. Kaya nga tapat siya. Hindi niya gustong mapahamak ang bawat isa. Yun po yung 2 Peter 3:9. Ayaw ng Diyos mapahamak ang bawat isa. Kasama po tayo. Ang gusto lang ng Diyos, makakilala ang bawat isa at tanggapin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon po tayo ng kaligtasan. So if anyone enters by me, yung pong iba, alam pa natin, kahit tayo naman noon, ang kanilang pintuan, ibang pintuan. Pintuan ng mabuting gawa. Pintuan ng pagsunod sa mga kautusan and many more. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, John 14:6, alam naman natin, sabi ng Kristo Jesus, I am the way, the truth, and the life. I am the door. Sabi po, if anyone enters by me, he will be saved. Kaya nga po, ang ating Panginoon, wala na pong iba daan papunta po sa kaligtasan. Sa blessing na binibigay po ng Diyos. Hindi lang po kaligtasan. Sa John 10:10, John 10:10, abundant life, Psalm 23:6, ano ba yun? Mercy and grace shall follow me. Yun. Mercy and grace, tama yun, best? Mercy and grace shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So, isang pintuan lang po ang daan papunta sa talagang tunay na kapayapaan, tunay na kaligtasan pag tayo po'y sumunod sa sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Surely goodness and mercy, unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga po itong sinabi natin, according po sa ating pinag-usapan sa Genesis, ang arko po ay typology ng ating Panginoon. At ngayon po, ayon po sa salita ng Diyos, pag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon bilang ating Panginoon tagapagligtas, hindi na po tayo haharap sa spiritual death. Buhay na walang hanggan po ang sinasabi ng John 3:16. Kasama po ito ng John 3:36. Basahin po natin. Anyone who believes in God, anyone who believes in God's Son has eternal life. Ito po yung typology natin pinag-aralan kanina sa buhay po ni Noah. Anyone who doesn't obey, ito naman, yung lahat ng hindi nakinig, napahamak po sila nang dumating po ang tubig, ang pamilya lang po ni Noah ang naligtas, kasama po si Noah. At saka yung mga animals na kanyang, ito pa na, o nga pala no, hindi lang pala si Noah, pati yung mga animals na dahil ang gusto talaga ng Diyos, kasi nga, siguro kung walang animals, na naligtas, na pinasakay, na ano kaya ang kanandan pag natapos yung tubig, kaya sila kukuha ng kakainin nila. So, ano lang yun, segue lang yun. Pero alam naman natin, ang Diyos talagang mabuti, basta minsan hindi natin maintindihan, tayo nga, namamangha pa Pag meron tayong pinapanalangin sa Diyos, tapos tumugon ng Diyos, lintang niya, wari pinalangin mo Tapos magtataka pa na, dumating yung sugot, tapos dumating? Di ba pinanalangin mo? Ganun po, kagaling ang Diyos pag siya po'y tumugon sa atin. Kaya nga ito po, anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life but remains under God's angry judgment. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. 2 Thessalonians 1:18. So, siguro po, alam naman natin, meron tayong mga experiences kung ano po yung naging consequence ng ating pag-disobey, pero base po sa ating mga experience na yon, matuto po tayong sumunod na sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Matuto rin tayo sa experience po ni Jonah. Remember Jonah, nung hindi po siya sumunod sa Diyos, napahamak, nandamay pa siya. Dakal pong miyawa na po rin alawa pag hindi po tayo nag-disobey. Pati po yung pamilya natin, baka mahawa kung hindi po tayo susunod sa Diyos. Gaya po nangyayari kay Jonah. Alam po natin yung kwento patungkol kay Jonah. At dito po sa ating pinag-aaralan, pag tayo po ay sumunod sa Diyos, sabi nga, nakita ng mga pamilya natin na tayo nga ay matuwid, mayroong integridad, hindi po maaaring hindi sumunod ang ating mga pamilya. Sumunod. Pati po yung ating mga household. Yung household po, hindi lang pamilya, yung pong mga may kasamang nagtatrabaho, yung pong mga kasama sa bahay. Yun po yung talagang makikilalang mabuti ang Diyos. Alimbawa, may
kasama tayo sa bahay. Sabi natin, Kristiyano tayo, pero ang sungit-sungit natin pagdating sa ating mga kasama sa bahay, you can do the math. Di ba? Sa palagay po ninyo, kayo na lang po ang sumagot, sa palagay po ninyo, maniniwala kaya sila sa atin? Kung sabi natin, Kristiyano tayo, minsan nga siguro, pati yung pusa, hindi maniniwala ng Kristiyano tayo. Meow! Ipag-rehibes. Okay, kaya they replied, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga patuloy lang natin ipakita ang kabutihan, ang katuwiran, ang integridad ng Diyos, ang pagsunod natin sa Kanya, at magagamit po tayo sa kalaligtas ng iba pang kaluluwa ng ating pamilya, household, at ng may iba pa nating mga kakilala. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, napaka-importante po na talagang yung pananampalataya talaga sa ating Panginoon ay laging papunta po yan sa salvation ng mga bawat mananampalataya sa Kanya. Kaya nga, persevere in your faith by obeying God's Word. Persevere in your faith by obeying God's Word, and the blessing of salvation will be yours and your family. And your family. Kaya nga po at yung buhay po ni Noah, balikan lang po natin. Basahin po ninyo. Maganda po ang kasaysayan ito. Talagang may excite po kayo pag binabasa nyo ang kasaysayan ng ni Noah. At meron pa po isa na alam naman natin, lagi po natin ginagamit, yung si Abraham naman. Kung ano po ang naging blessing ni Abraham. Si Abraham po ay nakatanggap ng milagro, great miracle dahil sa pagsunod po ni Abraham. Abraham's obedience led him to receive his miracle. Ano ba ang milagrong na-receive ni Abraham? So alam po natin, siguro po, babalikan lang natin kung paano po nagkaroon ng himala ang pananampalataya po ni Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Dahil sa kanya ring pananampalataya. Hindi lang po basta sumunod si Abraham, obedience po ni Abraham led him to receive his miracle dahil nag-obey po siya ng may pananampalataya. Pag tayo po ay nag-obey ng walang pananampalataya, magkakaroon ng parang hindi magiging buo ang pagtugon ng Diyos sa ating mga blessing. Baka nga hindi dumating. Instead na blessing, kabaligtaran pa. Hindi na tayo mapupunta ng langit, mapapahamak pa tayo. Yung pag pinag-uusapan ng kaligtasan. So marami po kayong siguro masasabi karanasan sa ating mga buhay. Anyway, balikan lang po natin ang buhay ni Abraham na noon ang pangalan po niya ay Abram. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, umalis ka sa iyong bayan, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So alam po natin ang kasaysayang ito, pinaalis na yung Diyos, si Abraham, and I will make you into a great nation. And I will bless you. Go from your country. I will make you I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Dito pala ang dami ng hindi pa man sumusunod si Abraham, meron na nakahandang pangako ang Diyos. Ito po yung isang katotohanan kaya natin binabalikan. Hindi pa man tayo sumusunod, meron na pong inahandang pangako ang Diyos sa atin. Meron inahandang pangako ang Diyos sa atin. I remember na pong nagtatrabaho ako, bagong kasal, of course, mga pangangailangan, what miras na palagi kang tais, ne? Pero ito kasi yung kwento eh. Ito yung kwento eh. Dahil po sa pangailangan, bagong asawa, bagong may asawa. Tapos, yung mga bata, ang daming pangailangan, malit lang yung kita. Yung daily wage noon po, nung ako nagtatrabaho, 12 pesos a day. Daily wage, 12 pesos a day. Merong allowance na 13 pesos a day. So, 25 pesos a day, noong pong 1980s. 80s. Ganoon po ang kailan ba ako kinasal? 1983. So,
You can do the math kung ilan taon na po ako sa ano. Anyway, 1980, talagang matigik-lapureng deng pero masakit. Kaya nga yung tithes ko po noon talagang hindi ko binibigay. Dahil hindi ko binibigay, instead na blessing, ito po yung sinasabi ko, lalong may kasakit. Lalo pong may kasakit. So, and then I commit myself talagang, Lord, patawad. Mula ngayon po, hindi pa dumarating yung sweldo. So, talagang pagdating po ng sweldo, magtatapat na ako sa aking tithes. So, nung nagsabi po ako, nangako ako sa Diyos na magtatapat na ako, hindi pa man dumadating yung sweldo, meron na pong sunod-sunod na parang benefits, merong bonus na binibigay ang boss namin, kanya-kanyang, wow! Parang hindi ako maniwala eh. Merong container bonus, kasi nasa trabaho po kasi ng mga furniture eh. Yung mga container, nagpapalasbas po ka ng mga container, tapos merong container bonus, ang nalimutan ko na yung Basta ang point ko lang dito, hindi ko pa man ginagawa, nakahanda na yung pagpapala. Yun po yung sinasabi natin. Gaya po ni Abraham, hindi pa man siya sumusunod, dito po sa ating binabasa. Meron sabi ng Panginoon sa kanya, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So, ang sabi po ng Diyos, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make you a great name. And you will be a blessing. I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. And people on earth will be blessed through you. So, ito po. So, Abraham went as the Lord had told him. So, Abraham nag-obey po sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Kahit hindi rin niya maintindihan, basta ang alam lang ni Abraham, pag sumunod siya, merong pagpapala. Pag sumunod po tayo sa Diyos, hindi po pwedeng, ay Panginoon, kahit hindi mo na ako pagpalain, basta wala, hindi po ganyan ang Diyos. Hindi po siya, di ba pa-cute pa? Lord, kahit hindi mo na ako pagpalain, basta susunod po ako sa iyo. Pag-cute niya pa. Ang Diyos po, pag sumunod sa Kanya, hindi pwedeng hindi ka po niya, hindi niya tayo pagpapalain. Amen. Palakpakan Panginoon. Kaya lang po, sabi nga natin, ang pagsunod po ay laging kalakip ang pananampalataya. So Abraham went as the Lord had told him. 75 years old na po si Abraham dito, nang unang sumunod siya sa Diyos. I will make you into a great nation. So si Abraham, 75 years old, alam po natin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Sino yung pangako ng Diyos kay Abraham? Si Isaac. So wala pa po dito, 75 years old pa siya. Ito pa yung babalikan lang natin kung paano po sumunod si Abraham sa Panginoon. By faith, Abraham went when God called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Amen. So, pagkatapos po nun, alam na, ang kasaysayan, naging mayaman po si Abraham. Abraham was very rich. Hindi lang rich, very, very rich. Livestock, silver, and gold. Wow! May kawal tayo. Bakit po? Kasi sumunod si Abraham. Pinagpala po si Abraham. Dahil sa pagsunod niya ng may pananampalataya. Abraham was highly blessed because he obeyed God's word even though he did not fully understand God's plan. Even though he fully understand God's plan. So, alam po natin, okay, tapos na po yung unang blessing ni Abraham. Maraming blessing. So, ito po yung another test. Gaya po ni Noah, hindi po natigil ang test ng Panginoon sa kanya, pero hindi po tumigil si Noah sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hanggang to the last minute, talagang sinusubok pa si Noah kung talagang hindi siya susuko, pero hindi rin sumuko. Gaya po ni Abraham. Kasi nga, si Abraham, pinangakuha ng Diyos ng anak, pero 75 years old. Ilang taon naghintay si Abraham? Alam natin. Ilan? 25. Sigurado ka? Sigurado? Sigurado yan. 25.
Takot. Anyway, tuloy po natin. Kaya nga po, ito kasi yung sinasabi natin. Kasi 25 years old. Tapos matanda na. Tapos baog pa si Sarah. Pero hindi pa rin sumuko si Abraham. Even when there is no reason for hope, Abraham kept hoping. Wala nang pag-asa, pero paano kaya natin i-reconcile ito? No? Wala nang pag-asa, pero meron pang pag-asa. Wala nang pag-asa, pero pang pag-asa. Ganun talaga ang Diyos. Pag iniisip mong wala nang pag-asa, sa Diyos, laging may pag-asa. Yung pong ating iniisip na parang alam natin, hindi natutugon ng Diyos, basta't maghintay ka lang. Meron pong panahon ng Diyos sa kanyang pagtugon. Believing that that He would become a father of many nations. For God said to him, that's how many descendants you will have. So yung pong pananampalataya ni Abraham, hindi po ito, Abraham's faith did not weaken. So sa 20, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, mas tumindi pa ang kanyang pananampalataya. He was fully convinced that God is able to do whatever He promised. Kailangan po ngayong gabi ito, sa pag-alis po natin sa bahay-sambang ito, talagang fully convinced po tayo, ano man ang ating inihintay, pinapanalangin sa Diyos. Basta, obey po tayo ng may pananampalataya. Huwag po tayong tumigil ng may pananampalataya. And God, di po siya talagang tapat po ang Diyos. Kaya ng ating, he was fully convinced that God is able to do whatever He promises. So alam naman natin yung sumunod na testing, di ba, nung pina-offer. So naisilang si Isaac. So nung i-offer ni Abraham si Isaac, remember, sabi ng Diyos sa kanya, tested Abraham faith again. Yes, here I am, sabi niya, kunin mo ang iyong anak, si Isaac, na mahal mo. Ang sabi po sa Genesis 22 ito, 1-3. Na mahal mo. Siyempre, nag-iisang anak, pangako sa kanya, love na love po ni Abraham si Isaac. Kaya lang, ito uli ang testing. Punta ka sa Mount of Moriah, i-sacrifice mo si Isaac. Si Isaac, isa-sacrifice. Di ba yung mga sinasacrifice, mga animals? Pero dito, tao. Noon kasi, pag sinasacrifice yung mga tao, demonic po yun, paganism yun. Pero dito, parang hindi mo talaga maintindihan. Pa-sacrifice niya. Kaya ba, pagkatapos yung ibigay, tapos pa-sacrifice? Hindi ba? Nakakapangati ng ulo. Anyway. Pero ganun pa rin, Abraham never wavered in believing in God's promise. Kaya nga, his faith grew stronger. So he was fully convinced that God's able to do whatever He promised. So yung susunod po, punta po tayo uli sa Genesis 22:1-3. Yung pong nangyari, ito po yung pinasacrifice niya. Sumunod si Abraham, kaya nga the next morning, Abraham, maaga pang gumising si Abraham. Excited pa si Abraham na sumunod sa Diyos. Nagigess po ninyo, tayo kaya? Excited kaya tayo sa pagsunod sa Diyos? Sa pagpunta na lang sa church, excited kaya tayo? Maliliit na bagay, di ba? Yung pong pinag-aaralanin. Ito po, matindi ang pinagagawa ng Diyos kay Abraham, pero excited po siya. Bakit po siya excited? Si Abraham pa po ang kumuha ng mga panggatong. Mga bata! Kumuha kayo mga panggatong. Pupunta kami ng bundok ni Moriah, sasacrifice ko yung aking anak. Pero alam po natin yung kasaysayan, kwento, di ba, kung babasahin natin, we will go and worship. Ang sabi po ni Abraham sa kanyang mga tauhan. Pero dito po alam naman natin ang kasaysayan, talagang isasacrifice ni Abraham si Isaac. Pero ganun pa man, hindi po nag-waver, hindi po nagduda si Abraham. So, what made Abraham so willing to sacrifice his son to God? Ano kaya ang naging, yung talagang, alam kasi ni Abraham, ganito yon. Bakit willing na willing sumunod si
Abraham sa papatay niya kanya. Alam naman natin yung kwento, di ba? Yung akmang papatay na ni Abraham si Isaac. So siguro, di ba, doon sa kwento rin, Tay, bala kang mag-sacrifice ka ta. Anti-sacrifice ta. Bahanak! Ikay paten ko eh! Yung balo! Sacrifice. Pero walang ganun sa ano lang yun eh. Baka sabihin nyo, saan kaya, ano ko lang version? Wala po sa version. Ano lang, para praise lang yun. Para praise lang po yun. Anyway, pero ganun talaga. Hindi ba, kahit po si Isaac, hindi nagtanong. Kung kung babas ang tanong na yan, ang tinanong lang ni Isaac, asan yung, sabi ng kanyang tatay, God, di ba? God will provide. Kaya nga po yung inawit natin, Jehovah Jireh, our provider. So, Panginoon, nasan na? Wait lang, God will provide. Jehovah Jireh. Nandiyan po palagi ang ating Panginoon. Anyway, so pagsunod po ni Abraham, excited pa siya. Sa pagsunod, ang sinasabi lang natin kanina, ano yung naging nag-udyok kay Abraham para talagang sumunod. Alam po niya, kahit totoong mamatay si Isaac, bubuhayin siya ng Diyos. Bubuhayin siya ng Diyos. Ganito po katindi ang kanyang pananampalataya. And true enough, kung babalikan po natin, yung ating sinabi kanina, John 3:16, di ba? Ang ating Panginoon, ang Diyos, binigay niya si Kristo Jesus na namatay, totoong namatay ang ating Panginoon Kristo Jesus. Pero siya ay nalibing, pero pagkatapos po ng 3 araw, di ba? Siya ay nabuhay na maguli. Ganito po ang nasa puso ni Abraham. Tayo rin po, kahit na, siguro darating tayo sa puntong tayo rin na iiwan natin ang mundong ito, kung hindi pa darating ang Panginoon, sabi nga, pero tayo po ay naniniwala sa ating Panginoon, kahit tayo ay mamatay, ang pangako po niya, tayo rin ay mabubuhay na maguli. Because He lives, tayo rin ay mabubuhay na maguli. Amen. Malamay ako pa bisang matin eh. Hindi pa yan eh. Anyway, nirastahan mo kami. Ano lang po, ito yung katotohanan na si Abraham, talagang buong buo ang kanyang paniniwala na bubuhayin ng Diyos si Isaac kasi siya po ay mamatay. Bubuhayin po ng Diyos yung ating mga ano man yung inihingi natin sa Kanya, siya ang Diyos po ang bahala sa atin. Kaya nga po, ang faith po ni Abraham, talagang yung faith po niya, tsaka yung gawa po niya, work together. Faith, you see that his faith and his actions were working together. And his faith was made completely by what he did. So, yung God's amazing blessings are guaranteed po. God's amazing blessings are guaranteed if we prove our faith through obedience from our heart. Pag tayo po ay sumusunod, pananampalatayang buong-buo sa ating mga puso. At yung last po, kilala rin natin si Moises. Moises. Sa Kapampangan, Moises. Moses, obedience set his family free from slavery. Ito po yun. Yung, alam po natin, si Moses, yung kwento po dun sa pagkaalipin ng Israel sa mga Egyptian, ginamit po siya ng Panginoon para ma-free po yung bayan ng Israel. Gamit po si Moses. Moses obeyed God's command, leading to yung pong Israelites, yung deliverance from slavery. So, it was by faith Moses, nung siya po ay lumaki na, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So, alam po natin, ang kasaysayan, yung mga lalaki noon, pinapatay para hindi na dumami yung mga Israelitas. Kaya lang, lalo pa silang dumadami. Si Moses, nang isinilang, hindi pinatay, pinaagos sa Nile River. Bali yung kwento na yun. Kwento kayo pa. Bali yun na yung Pero ano lang, balikan lang natin, of course, inalagaan siya kinuha siya ng Pharaoh's daughter at naghanap ng mag-aalaga sa kanya. Ang kinuhang mag-aalaga, yung mismong nanay niya.
And during habang inaalagaan, pinapalaki si Moses, tinuruan ng kanyang nanay kung sino talaga siya, pinakilala si Moses. Kaya nga lumaki si Moses, magiting na lalaki na talagang Egyptian, yung kanya pong paglaki. Pero nung siya po talagang malaki nung tawagin siya ng Diyos, ang sabi po ng ating pinag-aralan, alam po ni Moses na nakausap po niya ang Diyos doon sa burning bush. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called, na malaki na po si Moses. He refused to be called Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasure of sin. He thought it was better to suffer for the sake, ito po, noon pa man, andun na po si Kristo. Andun na po si Kristo. Yung pong kausap ni Moses sa burning bush, ito po, he thought that it was better to suffer for the sake of Christ. Noon pa man, for the sake of Christ, than to own the own treasures of Egypt. So, he was looking for a great reward. So, pag sumunod po, alam natin, meron pong blessing, meron great reward. So, he kept right on going because kept his eyes on the one who is invisible. So, verse 28 po tayo. It was by faith, yung ating sinasabi, it was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover. So alam po natin yung kasaysayan ng Passover, yung po mga Israelites, nagpinta ng dugo, nagpahid ng dugo sa kanilang mga doorposts para po maligtas po yung mga bayan ng Israel. At yun po ang naging dahilan, kauli-uliang plague na pinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya po sila ay nakalabas doon sa bayan ng Egypto at doon naligtas ang bayan ng Israel from slavery dahil ginamit po ng Diyos si Moses. So, tayo po sa ating mga buhay ngayon, yung pong, kaya nga muli, yung pong dugo ni Kristo, di ba? Without the shedding of the blood, it always go back. Lagi pong bumabalik sa krus ng Kalbaryo. Laging bumabalik sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus. Sabi na, Hebrews 9:22 ba yun? Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. There is no forgiveness. Ito po yung naging dahilan po na nung huli pong the last plague, kung bakit nakalaya na po yung bayan ng Israel sa mga Egyptians. Kaya nga po, our obedience to God's word can bring spiritual freedom, haba-haba ito, and blessings to our families, just as Moses' obedience led to the Israelites. Physical freedom. By trusting and obeying God, we can also experience breakthrough. Ano pa? So, hindi lang po yung ating kanina, yung Noah, yung plague, yung sumpa. At dito po, hindi sinasabi natin, mas marami pa ang blessing ng Panginoon sa atin pag tayo po ay patuloy. Our obedience to God's word can bring spiritual freedom. Blessing to our families. Kung paano po si Moses, the obedience led to the Israelites physical freedom. Trusting and obeying God, we can experience breakthrough. Protection. Yung pong divine protection last Sunday, guidance. Potentially leading to freedom from spiritual, yung pong panalangin ng ating prayer leader kanina, spiritual, emotional, situational slavery. Ano pa po ang talagang nagpipigil sa atin para hindi natin maibigay ng todo ang ating puso sa Diyos? Ito pong pagsunod sa Kanya, we will be freed from this. Yung pong emotional distress, ano pa yung mga problema, yung mga takot daw. Sabi nga ng salita ng Diyos, meron daw 365 verses in the Bible na nagsasabing, do not fear. Tama ba? Do not fear. So, ngayon, huwag kang matakot. Merong verse, bukas huwag ka na namang matakot. Day after tomorrow, huwag ka na namang matakot. Araw-araw, meron pong pangako ng Diyos na huwag kang matatakot dahil we will be freed from all this spiritual, emotional, situational slavery sa ating pong pamilya, kasama po ng ating buhay. Come on! Ito po, yung si Noah, si Moses, hindi po sila tumigil. Gaya po ng panawagan sa atin ngayon. Gusto po nating maging
bahagi po, maging kagamit-gamit sa salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, "Go into all the world, proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Basta sabihin lang po natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos po ang bahala kung sila ay maniniwala o hindi. Basta, lagi po tayong susunod ng may pananampalataya. Okay, paano kayong kasura na ugali nila? Paano kayo sharing? Takutan niya, Eugene. Kasura na ugali, share kayo. Ano mo kayo share eh? Masanting pa mo tayo kayong impyerno eh. Nakikita niya po yung ating kung paano po mahal ng Diyos, kung paano po tayo minahal ng Diyos, mahal po ng Diyos ang sanlibutan, gusto po ng Diyos, ayaw ng Diyos na may mapahamak. Yung po ating mga pamilya, kaibigan, kahit po yung ating mga kaaway, gusto ng Diyos sila din ay maligtas. Amen! Woo! Praise the Lord! Okay ka pa, AJ. "And these signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons." Ito na po yung pangako ng Diyos sa atin pag tayo po sumunod sa Kanya. We will cast out demons. We will speak in new tongues. We will pick up serpents with our hands. We will drink a deadly poison, pero hindi po tayo masasaktan. We will lay our hands sa mga may karamdaman and they will recover. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin kung tayo po ay susunod sa Kanya ng may pananampalataya. Woo! God gave Moses the authority to set His people free. Ganon din po si Kristo Jesus. Christ has also given us authority to set the captives free. Woo! Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Bisa ako po, payari na ako po eh. Kasi 10 minutes na ako kanyan. Siguro 5 minutes na ako kanyan. Yan. Obedience po kasi is the key to God's blessing. Ipagkita mo kayo kanina para hindi ko nakita yung God gave Moses the authority to set His people free. Ayan. God gave Moses the authority to set His people free. And Christ has also given us authority to set the captives free. Yung pong obedience is a key to God's blessing. Tandaan po natin. Sabi ko nga kanina, hindi lang po si Noah, si Abraham, si Moses. Binasa na po natin kanina. Yung marami pang blessing. Napakarami po. Noah's obedience saved his family from God's wrath. Abraham's obedience led him to receive his miracle. Moses' obedience set his family free from slavery. Kaya nga si Noah, Abraham, si Moses received their blessing and miracles dahil sila po'y sumunod sa Diyos ng may pananampalataya. May pananampalataya. Siguro may ilang talata lang. Obedience that comes from faith. Romans 1:5-8. Obedience to the faith. Sabi pa rin ng obedience that comes from faith. So, lagi pong kaakibay, kasama po ng ating pagsunod ang pananampalataya. Pag tayo po ay sumusunod ng walang pananampalataya, hindi po talaga pagsunod yun. Pag tayo ng pananampalataya. Kaya nga, trust. Pag tayo po nagtatrust, to believe is to obey. Trust and obey. So, marahil kayo po, bago po tayo dumako sa banal na hapunan, alam naman natin, marami pa tayong hinihintay, marami pa tayong hiningi. Ang hinihintay lang po ng Diyos, tayo pa talaga ay handang sumunod ng may pananampalataya. Ng may pananampalataya. Susunod ba tayo ng walang talagang pagdududa? Susunod ba tayo na hindi na kukwestiyonan ang Diyos? Panginoon, talaga ba? Totoo ba? Kailan pa? So, ang inihintay lang po ng Panginoon, trust and